Breaking news, Amerika binabalak na ang ground invasion sa Iran. Sunod na balita, Iran nagbanta laban sa Kuwait. At huli sa ating balita, Israel inilabas na ang kanilang mga submarines. At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Patuloy ang pag-init ng sitwasyon sa Middle East matapos lumabas ang ulat na gumagalaw na ang mga tangke at ground troops ng Iran patungo sa western at southwestern borders ng bansa. Ayon sa video report, may nakitang military movements mula sa Isfahan, Shiraz, Hamadan at Yazd. Posibleng inililipat ang mga sundalo at heavy equipment para palakasin ang depensa ng Iran habang nagpapatuloy ang mga pag-atake ng United States sa kanilang military facilities. Hindi pa malinaw kung ang paggalaw ng mga tangke ay paghahanda para sa depensa o para sa isang bagong military operation. Pero kapansin-pansin na ang karamihan sa mga unit ay papunta sa western at southwestern areas, kung saan malapit ang ilang importanteng coastal cities, military bases at oil facilities, kasama sa mga lugar na binabantayan ang Bushehr at iba pang strategic locations malapit sa Persian Gulf. Kasabay nito, lumalabas din ang usapan tungkol sa posibleng ground invasion ng United States sa Iran. Dahil dito, posibleng inihahanda ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ang kanilang ground forces bago pa lumala ang sitwasyon. Sa ngayon, walang opisyal na kumpirmasyon na nagsimula na ang invasion, pero malinaw na parehong naghahanda ang dalawang panig para sa mas malaking labanan. Habang nagpapatuloy ang paggalaw ng mga tangke, mahigpit ding binabantayan ang mga missile sites, air defense systems, military camps at coastal areas ng Iran. Ang tanong ngayon, depensa lamang ba ang ginagawa ng Iran o may mas malaki silang planong ilunsad laban sa mga kalapit na bansa at sa mga puwersa ng United States? Habang patuloy ang paggalaw ng military forces ng Iran, mas lumalakas naman ang usapan tungkol sa posibleng ground invasion ng United States. Pero ayon sa mga military analysts, hindi madaling pasukin at sakupin ang buong Iran. Malawak ang bansa, mahirap ang terrain at milyon-milyon ang populasyon nito. Kapag nagtuloy ang full invasion, kakailanganin ng United States ng napakaraming sundalo, kagamitan at supply para mapanatili ang kanilang operasyon. Dahil dito, mas posibleng magsagawa muna ang United States ng limited ground operation. Sa halip na sakupin ang buong Iran, maaaring targetin nila ang strategic islands at coastal areas malapit sa Persian Gulf. Isa sa mga binabantayang lugar ang Qeshm Island dahil malapit ito sa Strait of Hormuz, isang mahalagang daanan ng mga oil tanker at commercial ships. Bago magsagawa ng ground operation, patuloy munang pinapahina ng United States ang air defense systems, missile sites, surveillance facilities at military bases ng Iran. Sunod-sunod ang airstrikes para mabawasan ang kakayahan ng IRGC na lumaban mula sa himpapawid at mula sa coastal areas. Kapag nawasak ang karamihan sa kanilang depensa, mas magiging madali para sa American forces na makapasok sa piling target location. May posibilidad din na umasa ang United States sa mga Iranian na tutol sa kasalukuyang pamahalaan. Pero malaking problema ang communication at coordination dahil mahigpit na binabantayan ng Iranian authorities ang mga posibleng kumilos laban sa kanila. Marami ring opposition leaders at political activists ang naiulat na inaresto o pinatahimik. Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon na magpapadala na ang United States ng ground troops sa loob ng Iran. Pero ang tuloy-tuloy na airstrikes, pag-atake sa coastal defenses, at paggalaw ng mga tangke ng IRGC ay nagpapakitang naghahanda ang magkabilang panig sa posibilidad ng mas direktang labanan. Habang pinag-uusapan ang posibleng ground operation ng United States sa Iran, biglang lumipat ang atensyon sa Kuwait. Ayon sa report, isang power plant at water supply facility sa Kuwait ang tinamaan umano ng Iranian strikes. Nagkaroon ng sunog at malaking damage sa ilang generating units. Kaya agad nag-deploy ng emergency crews ang Kuwaiti authorities para kontrolin ang sitwasyon at mapanatiling stable ang power grid. Maraming citizens at foreign residents ang naapektuhan ng pagkawala ng kuryente. Mas naging seryoso ang problema dahil ang tinarget na pasilidad ay hindi lang nagbibigay ng electricity.
Mahalaga rin ito sa water supply ng bansa. Sinabi naman ng authorities na ginagawa na nila ang repairs at umaasa silang maibabalik agad sa normal ang operasyon ng pasilidad. Pero hindi doon natapos ang tensyon. Ayon sa video report, may mga pahayag mula sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC tungkol sa posibleng pagpapadala ng ground forces sa Kuwait. May opisyal pa umanong nagsabi na plano nilang magsagawa ng operasyon para hulihin ang mga American soldiers at dalhin sila sa Iran bilang prisoners of war. Mahirap gawin ang ganitong plano dahil may malaking military presence ang United States sa Kuwait. Posible ring tumulong ang Saudi Arabia at iba pang allies kapag direktang sinalakay ang bansa. Kahit maliit ang Kuwait, hindi ibig sabihin na madali itong pasukin dahil suportado ito ng malalakas na military forces sa rehiyon. Kapag itinuloy ng Iran ang ground operation, hindi na ito simpleng palitan ng missiles at airstrikes. Maaari itong maging direktang labanan sa pagitan ng Iranian forces at American troops. Maaari ring madamay ang ibang bansa at mas lumawak pa ang giyera sa Middle East. Sa ngayon, nananatiling banta pa lamang ang sinasabing invasion ng Iran sa Kuwait. Pero matapos ang pag-atake sa power at water facilities, hindi na ito basta pahayag na pwedeng baliwalain. Dahil dito, mas naghigpit ang Kuwait at ang mga kaalyado nito habang hinihintay kung ano ang susunod na gagawin ng IRGC. Matapos ang banta ng Iran laban sa Kuwait, mas pinaigting naman ng United States ang kanilang airstrikes sa loob ng Iran. Ayon sa report, tinamaan ang ilang army barracks at military facilities, kabilang ang isang base sa Desful. Sa mga kumalat na video, makikita ang makapal na usok mula sa lugar matapos ang pag-atake. Hindi lang mga permanenteng military base ang target ng American forces. Binabantayan din nila ang mga gumagalaw na tangke, military trucks, drone carriers, at iba pang vehicles ng IRGC. Kapag may nakitang troop movement o paglipat ng weapons, maari itong agad targetin bago makarating sa western at southwestern borders ng Iran. Naglabas din umano ng statement ang United States Central Command o CENTCOM tungkol sa panibagong round ng strikes. Ayon dito, tinamaan ang coastal surveillance facilities, air defense systems, maritime equipment at mga storage site ng missiles at drones. Target din ang mga unit ng IRGC na iniugnay sa pag-atake sa mga American soldiers sa Jordan. Gumagamit ang United States ng satellites at surveillance aircraft para hanapin ang eksaktong locations ng mga tunnel entrance, bunkers at weapons storage. Marami sa mga pasilidad na ito ay nasa loob o malapit sa kabundukan, kaya hindi madaling makita mula sa lupa. Kapag nakumpirma ang target, saka isinasagawa ang airstrike para sirain ang equipment at pigilan ang susunod na attack ng Iran. May mga ulat din tungkol sa sunod-sunod na pagsabog sa central at northern parts ng Iran. Hindi pa agad nakumpirma kung anong facilities ang tinamaan, pero posible umanong kasama rito ang mobile military targets na inililipat ng IRGC. Ipinapakita nito na hindi na lamang coastal areas ang binabantayan ng United States dahil umaabot na rin ang operasyon sa mas malalim na bahagi ng Iran. Layunin ng mga airstrikes na pahinain ang military capability ng Iran bago ito makapaglunsad ng mas malawak na retaliation. Pero habang dumarami ang bases at equipment na tinatamaan, mas tumataas din ang posibilidad na gumanti ang Iran laban sa American bases at allies sa Middle East. Habang nagpapatuloy ang US airstrikes sa Iran, naglunsad naman umano ang IRGC ng missiles at drones patungong Jordan at Iraq. Isa sa mga missile ang napunta malapit sa southern border ng Jordan at Israel. Kaya agad nag-high alert ang Israeli Defense Forces o IDF. Nagkaroon ng missile interception sa himpapawid ng Jordan. Dahil sa lakas ng pagsabog, may posibilidad na bumagsak ang debris sa loob ng Israeli territory. Narinig din ang warning sirens mula sa Jordan habang minumonitor ng Israel ang galaw ng mga projectile. Naglabas agad ng statement ang IDF. Ayon sa kanila, may mga launch na nakita mula Iran patungo sa Arava area sa Jordan, malapit sa border ng Israel. Binalaan ang mga residente sa southern Israel na pumasok sa protected areas kapag tumunog ang alert at manatili roon hanggang magkaroon ng bagong instruction. May isa pang unmanned aerial vehicle na nadetect malapit sa Syrian border.
Hindi pa agad nakumpirma kung direkta itong inilunsad ng IRGC o ng mga milisya mula Iraq. Pero dahil posibleng dumaan ang missile o drone sa Syrian airspace, mas hinigpitan din ang pagbabantay sa lugar. Hindi pa direktang tinamaan ang Israel, pero napakalinaw na napakalapit na ng mga missiles sa kanilang teritoryo. Kapag may projectile na tuluyang bumagsak sa Israel, posible itong mag-trigger ng direktang military response laban sa Iran. Dahil dito, hindi na lamang United States, Iran, Kuwait at Jordan ang involved sa conflict. Posible na ring direktang pumasok ang Israel kapag nagpatuloy ang missiles at drones malapit sa kanilang border. Matapos lumapit ang mga missile at drone sa border ng Jordan at Israel, agad tinaasan ng Israeli Defense Forces o IDF ang kanilang alert level. Kasabay nito, inilabas at inactivate umano ng Israeli Navy ang kanilang submarines bilang paghahanda sa posibleng direct attack mula Iran. Isa sa mga submarine ang namataan malapit sa coast ng Eilat. Bihira itong makita sa surface, kaya maraming residente ang kumuha ng video. Ang paglabas nito ay senyales na hindi lang air defense ang inihahanda ng Israel. Pati naval forces nila ay inilagay na sa posisyon para protektahan ang southern part ng bansa at ang mga rutang malapit sa Red Sea. Sinabi ng Israeli Chief of Staff na mahigpit nilang minomonitor ang developments sa Iran at handa silang bumalik agad sa combat. Nagbabala rin siya na kapag direktang inatake ang Israel, sasagot sila gamit ang mas malakas na military force. Kasabay ng submarines, naka-alert din ang Israeli Air Force at Air Defense Systems. Patuloy nilang binabantayan ang mga missiles at drones na maaaring manggaling sa Iran, Iraq o dumaan sa Syrian airspace. Kahit hindi pa direktang tinatamaan ng Israel, malinaw na ayaw nilang maghintay bago gumawa ng defensive move. Mahalaga ang submarines dahil maaari itong gamitin sa surveillance, missile operations at pagprotekta sa sea routes. Kapag lumawak pa ang conflict, maaari ring itong maging bahagi ng counterattack laban sa military targets ng Iran. Sa puntong ito, hindi na simpleng warning ang ginagawa ng Israel. Ang pag-activate ng submarines ay malinaw na paghahanda para sa posibilidad na direktang madamay sila sa lumalaking giyera sa Middle East. Habang naka-alert ang Israel, mas lumawak pa ang crisis sa ibang bahagi ng Middle East. Nag-activate umano ang Bahrain ng air defense systems matapos tumunog ang warning sirens. Wala pang malinaw na confirmation kung may missile o drone na direktang papunta sa bansa. Pero agad naghanda ang authorities dahil sa sunod-sunod na attacks sa mga kalapit na lugar. Kasabay nito, nagsimula umanong mag-evacuate ang Britain at Germany ng kanilang diplomats at key personnel mula Kuwait, Qatar, Bahrain at Saudi Arabia. Ipinapakita nito na hindi na lang Iran at United States ang naghahanda. Maging ang European countries ay nag-iingat dahil posibleng mas lumawak pa ang labanan. May mga ulat din tungkol sa Iranian cargo planes na bumiyahe mula China pabalik sa Iran. Hindi malinaw kung ano ang laman ng mga eroplano, pero pinaghihinala ang maaaring may dalang military supplies. Patuloy umanong minomonitor ng United States ang mga flight at galaw ng Iran. Lumala rin ang problema sa Strait of Hormuz matapos magkaroon ng insidente sa dalawang vessels na dumaan sa alternative route. Ayon sa IRGC Navy, naaksidente ang mga barko dahil gumamit sila ng unsafe passage. Pero ayon sa report, delikado ang lugar dahil sa missiles, drones at military activity sa paligid ng strait. Sa puntong ito, apektado na ang Kuwait, Bahrain, Qatar, Jordan, Iraq, Israel at Saudi Arabia. Habang dumarami ang bansang naghahanda at naglalabas ng kanilang military forces, mas tumataas ang posibilidad na maging mas malawak na regional war ang conflict. Habang lumalawak ang conflict sa Middle East, dumami rin ang naiulat na casualties sa panig ng United States. Ayon sa report, natagpuan ang katawan ng isang American soldier na unang naiulat na missing matapos ang attack sa isang US airbase sa Jordan. May isa ring sundalo na namatay sa Iraq matapos pumalya ang controlled explosion ng isang Iranian drone na bumagsak ngunit hindi agad sumabog. Ang mga pagkamatay na ito ang posibleng magtulak sa United States na palakasin pa ang kanilang military response. Mahigit 50,000 American service members umano ang nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng Middle East at nananatili silang naka-high alert
habang patuloy ang missile at drone attacks laban sa kanilang mga base. Posibleng ipagpatuloy ng United States ang airstrikes laban sa IRGC bases, missile storage sites, air defense systems, at gumagalaw na military vehicles. Maaari ring dagdagan ang seguridad sa mga base sa Jordan, Iraq, Kuwait, Bahrain at Qatar para maiwasan ang panibagong casualties. Samantala, patuloy ang paggalaw ng Iranian tanks at ground forces habang nakaredy rin ang Israel, Kuwait at iba pang allies ng United States. Kapag nagkaroon pa ng direct attack sa Israel o ground operation laban sa Kuwait, posibleng mas maraming bansa ang tuluyang pumasok sa labanan. Sa ngayon, wala pang malinaw na confirmation kung matutuloy ang full ground invasion sa Iran. Pero malinaw na nasa mas dangerous stage na ang conflict. Ang susunod na hakbang ng United States at Iran ang magdedesisyon kung mananatili itong air at missile war o magiging mas malawak na ground war sa buong Middle East.